nagdulot ng buhol-buhol na daloy ng trapiko. Lalaki, patay mataas makaladkad ng jeep na nagbiting na red light sa Pasig. Driver ng jeep, tumakas. Huli sa CCTV, van, gumewang-gewang at tumagilid sa Skyway. Driver, sugatan. Summer food trip sa Pangasinan. Mga specialty pagkain ng iba't ibang rehiyon na tikman sa Trade Expo sa Lingayen. At sari-saring luto ng bangus, tampok sa contest sa Bangus Festival sa Tagupan. At matapos ang kanyang latest performance, half Pinay na si Jessica Sanchez, pumasok kaya sa top 5 ng American Idol? Huwag pauli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, mga igan, nahulog mula sa trailer truck ang 40-foot container van sa bahagi ng Ross Boulevard sa Maynila. Dagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko ang aksidente. Narito ang report ni Salima Refra. Buhol-buhol na trapiko sumalubong sa mga motorista sa Ross Boulevard malapit sa Manila Hotel, pasado alas 9 ng gabi. Isang 40-foot container van kasi ang humarang sa intersection ng Ross Boulevard at Padre Burgos na mahulog ito mula sa isang trailer truck alas 8:30 ng gabi. Parang may sumabog siya na dalawang pak. Yung pala yung pagtanggal na yung sa gilid, yung lock niya natanggal saka natumba. Ang isang gulong ng truck pumutok pala, dahilan para tumagilid ang container van. Mabuti na lang at walang sasakyang naipit sa pagbagsak nito. Ayon sa pulisya, sira ang 3 sa 4 na laksana ng chassis sa container van. Hindi ganito yung itsura nito eh. Yung may nakapatong dito na umiikot pa, yun ang pinakalak niya. Ewan ko ba't ganito eh. Ito, sapilitan na lang to eh. Inamin naman ng truck driver na alam niyang sa isang lock lang nakakabit ang container van sa truck. Lalak talaga yan. At isa lang yung nailak. Kalalabas lang ng pier, bawal bumaba sa loob ng pier. Maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property ang truck driver at ang trucking company. Pinilit namang itabi ng 2 tow truck ng road emergency team ng MMDA ang container van pero nabigo sila. Kinailangan pa ng isang dump truck bago tuluyang naitabi ang container van matapos ng 3 oras. Ito ang unang balita mula sa Maynila. Salima Refran, reporting. Patay ang isang lalaki matapos mahagip at makaladkad ng pampaserong jeep sa Meralco Avenue sa Pasig City. Pinaghahanap ngayon ang driver ng jeep na tumakas matapos ang aksidente. Narito ang exclusive report ni Jay Sabale. Nabutan naming may bakas pa ng dugo sa kalsada at may naiwang kabrasong tela ng damit ng biktimang si Julie Lielo sa bahagi ito ng Meralco Avenue sa Pasig. Dito kasi si Lielo nahagip at nakaladkad ng halos 50 metro ng isang papaserong jeep na may plakang GEY 233 habang tumatawid pasado alas 8 kagabi. Nagbit kasi ng red light ang jeep kaya nahagip nito ang papatawid na si Lielo. Umilalim bago tuluyang naipit ng jeep ni Silielo nang tumigil ito. May pulso pa ang biktima nang dumating ang Barangay San Antonio Rescue. Ginamitan nila ng inflatable rubber jack, ram jack at timber shoring wood na pangkalso sa jeep para ligtas sa makuha ang biktima. Nang matanggal na sa pagkakaipit, ginamitan nila ito ng spider strap para di na muna nito maigalaw ang bugbog na katawan. Tumagal na mahigit 10 minuto ang pagsagip kay Lielo. Sa may bandang kaliwang bahagi ng kanyang leeg, meron pang siyang puncture area which is po naipit po siya ng molyo na likuran ng gulong ng jeep, no? At nagkaroon siya ng mahabang laceration mula dito sa arm niya hanggang dito sa may forearm niya hanggang sa wrist. Meron po siyang suspected fracture din po sa may bandang thigh niya, meron din. Pero dead on arrival sa ospital ang biktima. Patuloy na pinaghahanap ngayon ang tumakas na driver ng jeep. Para sa unang balita, Jay Sabale reporting. Tumagilid na closed van sa Skyway, huli sa CCTV. Nagpagewang-gewang pa ang sasakyan bago na aksidente. May live report si Lava Llever. Love!
Maraming salamat, Igan. Paalalang muli sa ating mga motorista. Nako, maging maingat po tayo sa ating pagmamaneho at kailangan pong i-check natin. Dapat po ay nasa kondisyon ang ating mga sasakyan bago tayo bumiyahe kung ayaw po ninyong matulad sa video inyong mapapanood sa mga oras na ito. Nitong ika-18 ng Abril sa La Suerte Skyway northbound lane, huli po sa CCTV kung paano gumewang-gewang, tumagilid at halos lumipad ang closed van na ito. Mapapansin sa bandang kanan ng monitor ang tuloy-tuloy po na daloy ng trapiko. Mapapansin na mabilis ang takbo po ng closed van. Bigla itong nagpagewang-gewang at tumilapon sa gilid ng kalsada. Ayon sa Skyway Patrol, maaari pong biglang pumreno ang driver at hindi na kinaya ng sasakyan. Dahil po sa insidente, nagtamo ng mga sugat ang driver ng nasabing closed van. Magbabayad po ng damage to property ang nasabing driver. Mula naman po dyan mga kapuso, dahil ng trapiko po tayo, makikita ho natin sa mga oras na ito, itong kahabaan po ng Ross Boulevard na wala hong kaproblema. Ito po nga nasa kaliwang bahagi ng lane ay patungo po ng Pasay. Tuloy-tuloy pa rin po ang daloy ng trapiko at yung kanang bahaging lane naman, yan ho ay patungo ng Pierre area or Port area. Wala hong kaproblema ang daloy ng trapiko. Sa ibang report naman mga kapuso, magpapatupad ang MMDA ng temporary daytime truck ban mula po 4 a.m. to 9 p.m. sa May 2 hanggang May 5 para sa 4 na araw na annual meeting ng Asian Development Bank. At yan po muna ang pinakahuling update mula po dito sa Maynila. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Love Anjuver. Samantala, 5 bahay ang nasunog sa Navotas dahil umano sa nag-overheat na bentilador. Sa Marikina naman, 1 bahay ang nilamon din ng apoy. Narito ang report. Bandang alas 9:30 kagabi na magsimulang lamunin ng apoy ang bahay na ito sa SSS Village, Barangay Concepcion 2, Marikina. Naiwasang kumalat ang apoy sa mga kapitbahay dahil may firewall ang natupok na bahay. Pag-aari ito ng isang Dr. Samson na wala sa bahay na mangyari ang sunog. Wala naman nasaktan dahil nakalabas agad lahat ng tao sa bahay. Nailabas din ang mga sasakyan sa garahe bago tuluyang lumaki ang apoy na naapula matapos sa mahigit 1.5 oras. Hindi pa tiyak ang sanhi ng sunog na tumupok sa di pa matansyang halaga ng ari-arian. Wala pong pinipiling oras yung sunog. Maulan, maaraw, bagyo, umaga, gabi. Kaya lahat po tayo maging alerto po sa fire prevention. Ilang oras bago ang sunog sa Marikina, 5 bahay naman sa Navotas West, Navotas City ang natupok pasado alas 3 ng hapon. Tingin ko baka sa ventilador nung papamangkin ko naglalaro doon yung 2. Tapos nung malisgor baka nakalimutan patayin yung ventilador, baka nag-overheat. Yung electric pan na iwan. Ang pinaka-possible na nangyari niyan, overheated. Tapos kulong na kulong katabi nung bed. Yun, kutsyon, madaling mispark yung apoy nun. Agad namang naapula ang apoy sa pagtutulungan ng mga bumbero at mga mismong nasunugan at iba pang residente. Tulong ng taong bayan. Yung kasi po nagkaroon ng kobo, yung tatawag nilang kobo, yung bucket brigade, yung tulong-tulong, timba-timba. Galing sa dagat din. Yun, binuhos nila doon. May isang nasugatan habang nakikipagbayanihan. Pagbuhos ko ng tubig, pagbaba ng pa ako, sabay ng bote. Yung salamin. May mga ilang gamit ang naisalba ng mga nasunugan pero aabot sa 300,000 pesos ang halaga ng napinsalang ari-arian. Paalala ng mga bombero sa publiko, ugaliing tanggalin sa saksakan ng kuryente ang appliances tulad ng electric fan kung hindi na ito ginagamit. Para sa unang balita, Salima Refran, reporting. Palaisipan pa rin sa retiradong profesor at kolumnistang si Randy David kung sino ang bumaril sa kanyang bahay sa loob ng UP Diliman Campus nitong Martes. Wala naman daw kasi siyang bantang natatanggap at wala rin siyang personal na pinatatamaan sa kanyang mga sinusulat. Darito ang report ni Cedric Castillo. Paniwala ng kolumnista at retired UP professor na si Randy David, kung hindi dahil sa SUV na nakaparada sa garahe ng kanilang bahay sa UP Diliman Campus, posibleng tumagos hanggang sa loob ng bahay.